Sa pagpapatuloy ng direct examination kay dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, iginiit ni Attorney Lorna Capuna na na-energize siya bilang private prosecutor. Posibleng idaan sa forensic ang mga pirma ng mga kontrobersyal na pangalan sa acknowledgement receipt gaya ng isinagawa noon sa Committee on Justice. Kasunod ng land bank checks at ilang acknowledgement receipts, pinagtuunan naman ng pansin sa direct examination ang disbursement voucher at accomplishment reports ng OVP at DepEd. Umikot ang mga tanong ni Attorney Capunan sa kahalagahan ng pirma ng Pangalawang Pangulo sa accomplishment at disbursement reports na siyang patunay sa mga paggasta ng ahensya sa pondo. The significance po ng accomplishment report is that dito po nakalagay yung kanilang confidential expenses na pinaggamitan ng kanilang confidential fund. Ipinapaliwanag din kay Wamil ang kanilang written notification hinggil sa confidential funds mula sa Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension hanggang sa Notice of Disallowance. Itinanggi naman ni House Spokesperson Robert Ace Barbers ang alegasyong pinili ang mga pangalan sa acknowledgement receipts na ipinresenta ng prosekusyon. Para kay House Prosecutor Roch Gutierrez, ang mahalaga ang mga naturang pangalan ay nakatanggap ng pondo. Wala namang nakikitang irregularidad si Barbers sa naging pagpupulong ng opisina ng BC at ng COA officials, maliban na lang kung ginamitan ito ng impluensya. Dagdag pa niya, maraming ahensya ang gumagawa ng tamang pagliquidate ng confidential funds. Ayon kay spokesperson Barbers, dapat na ipasupina ang mga kontrobersyal na pangalan dahil ito ang kanilang pagkakataon na lumabas at magpakilala. Kung hindi napatunayan kung kanino binigay, kanino paano ginasta, ang magiging perception ay ito ay pinakinabangan ng head ng ahensya. No? So hindi sapat na sabihin ng marami na naniniwala sa kanila na at least daw pinamigay. Paano natin malalaman pinamigay? Pinamigay sa mga taong hindi kilala, no? O ginasto sa mga bagay na hindi naman sang-ayon dun sa joint circular na sinasabi, o hindi sang-ayon ang paggamit ng pondo dun sa mga bagay na dapat pagkagastosan nito. Inihalin tulad naman ni House Prosecutor Terry Ridon sa PDAFSCA ang pagdinig ng impeachment trial laban sa bise. So tama po si Attorney Capunan kanina. This is a scam. This is a scam similar to the agricultural fund scam. It is similar to the Napoles scam. At alam po natin yung naging ending doon. May mga nakulong po ron. May mga napanagot po ron. Bukas, isasalang naman ng mga senator judges sa interjection si Wamil. Ibig sabihin ng mga senator judges naman ang siyang magtatanong sa testigo. Si Roderick Wamil lamang ang naging testigo ng prosekusyon sa linggong ito sa ilalim ng Article 1. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.